Ang dami kasing stroke, di ba? Ngayon, yung mga scientists inisip nila, ma-predict ba natin? Nakita nila, may compound. Ang tawag dyan TMAO. So, pag mas mataas ang TMAO, mas mataas ang chance mo magka-stroke o heart attack. Chinik niya, saan nanggaling itong TMAO? Nanggaling pala sa gut bacteria. Kapag maganda ang bituka mo, maganda ang puso mo. Pag maganda ang puso mo, maganda ang bituka mo. Di yun, kung hari, sanay ka ng mga sugar, processed food, Yun. Para mong inaalagaan yung gut bacteria mo. Yun. Dahil doon, tumataas ang cholesterol plaque formation deposits doon. Kaya mabilis magkaroon ng stroke at heart attack. Dok, yung mga iniinom, yung mga okay ka ba tiyan, nakakatulong po ba yon sa gut health natin? Good day mga kababayan! Welcome sa isang bagong episode ng Medico.ph at ngayon pag-uusapan natin ang isang topic na sobrang laki ng impact sa kalusugan natin. Malaki ang kinalaman niya sa mga chronic diseases na nagiging problema ng maraming Pilipino. Unang-una na dyan yung heart health o maaring mauwi sa atake sa puso. Diabetes na nagpapahirap sa sobrang daming mga kababayan natin. Fatty liver, mataas na cholesterol, and then pati yung hanggang sa pagtanda mo na, yung mga nakaka-debilitate na sakit kagaya ng Alzheimer's, Parkinson's, yung mga yan. Lahat ng problema natin sa kalusugan, isa lang ang inuuwian ng mga yan. And hindi mo akalain kung ano karaniwan, and yan yung tiyan mo. Yes. Ang tawag nga nila dyan sa medical community, gut-heart axis. Pero kung minsan, hindi lang sa tiyan, gut, heart, minsan pati sa brain, umaakyat yan. So, pag-uusapan natin ngayon, ano bang kinalaman ng health ng tiyan ko sa lahat ng ibang parte ng katawan ko? And buti na lang, nandito ang ating medical director, si Dr. Anthony So, para himay-himayin itong topic na to at ipaliwanag kung bakit nangyayari yung mga nangyayari sa kalusugan mo and anong pwede mong gawin sa tiyan mo para matulungan ang sarili mo. Collagen supplements. Habang tumatanda, mas madaming lumalabas na sakit sa katawan. Ang mga pananakit sa leeg, balikat, kamay, likod, tuhod, at iba pang tinatawag na joint pains. Kung hindi maaagapan, maaari itong lumala at maaka-apekto sa araw-araw na pamumuhay. Kaya ang payo ko sa mga chronic joint pains, mag-take ng collagen supplements. Tumutulong ito panatilihing maganda ang kalagayan ng joints para mabawasan ang pananakit at iwasan ang paglala. Bonus pa, nakakabata pa ng balat, buhok at kuko ang collagen. Kaya pag regular ang pag-iinom, ramdam ang panunumbalik ng ganda at sigla ng katawan. Pero syempre, di lahat ng collagen ay pare-pareho. Kung hanap ninyo ang pinakamabisang klase, pumunta lang sa store.medico.ph sa inyong mga browser o hanapin sa Google. Maaari ninyong i-click ang link sa description. Dito, ma-order ninyo ang collagen supplements, glutathione, vitamins at herbal supplements na rekomendado namin. Tandaan, store.medico.ph para sa original at ubod ng bisa na collagen. So, Doc, ano itong gut-heart axis na to and paano niya naapektuhan yung kalusugan natin? Okay, pag-usapan natin yung dati kung paano nagsimula. Ang dami kasing stroke, di ba? Ang dami ring heart attack, sobra. So, ngayon, yung mga scientists inisip nila, ma-predict ba natin sa dugo, baka magkakaroon siya ng heart attack in the future? Example, PSA, prostate specific antigen. So, pag check mo, pag mataas ang PSA, baka magkaroon ka ng cancer sa prostate. Very specific. So ngayon, chinek nila. Kumuha sila ng mga sa pasyente, sa mga may walang sakit, sa mga may sakit, na mga heart attack. Kinuha nila mga dugo. Kinuha nila mga chemical signature nga na makapag-predict ng heart attack. Stroke, tsaka may mga kamatayan, death. Tapos, nakita nila, may compound. Tapos yung compound na ito, ang tawag dyan TMAO. Trimethylamine N-oxide. TMAO. So, pag mas mataas ang TMAO, mas mataas ang chance mo magka-stroke o heart attack or mawala. Okay? So, chinik niya, saan nanggaling itong TMAO? Ay, nanggaling pala sa gut bacteria. Yun ba? Sa tiyan mo, Do. Sa tiyan. No? So, sasabihin nila, malayo sa puso yan, o malayo sa utak. Yeah. Hindi pala. Kung galing sa tiyan mo, predictor siya, Doc. So, ngayon, kinuha nila yon, tapos napansin nila, nasa western diet,
Hindi sa Eastern diet, yung mga Mm. mataas ang high fats, saka high cholesterol diet, saka mga processed food, uy, ang taas ng TMAO nila. So ngayon, ay, teka lang, may communication pala, may bidirectional, puso, saka gut. May communication pala sila. Tapos may communication din yung gut, saka brain axis. Mm. Next time natin pag-uusapan yan. Pero yung gut, heart axis, may communication pala. So, kapag maganda ang bituka mo, maganda ang puso mo. Pag maganda ang puso mo, maganda ang bituka mo. So kung iisipin mo, Doc, usually kung may concerns ka about sa heart health mo, ang titignan nila cholesterol, triglyceride, and ECG kanila. Yes. Wala akong naaalala na tinitignan yung tiyan namin pag nagpapa-medical kami sa kumpanya every year. Ano kung kinalaman nitong dalawang to? O ngayon, pag-usapan natin, number 1, intestinal barrier dysfunction. Ano yung intestinal? Okay, yung bituka, di ba? Bituka, isang tubo lang naman yan, di ba? Okay, ang bituka, isang tubo. Pero pag nag-endoscopy ka, makita mo, uy, parang may laway, may mucus. Yung mucus layer na yan, nagtatrap ng bakterya. Di ba? Kinakain tayo. Ba't hindi naman tayo nagtatae? Minsan madumi naman kamay natin, kinain natin, di ba? Okay naman Tama, natin. Doc. Kasi, yung mucus, nagtatrap ng bakterya. Tapos, yung intestinal natin, nagsaseparate sa ating dugo. Okay? Yung nagsaseparate doon, may lamina propria. Kaya ito cells, di ba? Bituka, cell. Tapos may lamina propria. Yung lamina propria, mayroong immunoglobulin A. Yung immunoglobulin A, pinapatay niya lahat ng mga nakakatakas pa ng mga bakterya. Pinapatay para fungi, pati yung mga kalaban, pinapatay nila. So, ganun kaganda yung tiyan natin. Para walang pumasok sa ating sirkulasyon. Kaso lang, may tinatawag na gut dysbiosis. Ano yung gut dysbiosis? Kasi ang tiyan natin, trillions of bacteria. May good bacteria, may bad bacteria. So ngayon sasabihin natin, kapag mas marami ang bad bacteria, ang tawag natin doon, dysbiosis. So kapag mas marami ang bad bacteria, nagproproduce sila ng toxins, yung bacteria, yung bad bacteria. Ang tawag dyan, lipopolysaccharides, LPS. So ngayon, di ba mayroon tayong intestinal, yung epithelial cells? Sinisira nila yun. Yung toxins sinisira nila. Tapos nun, nakakapunta sa dugo natin yung toxins. Yun lang. Oo. So, ang tawag dyan, leaky gut. Yan. Madalas nating marinig na yan ngayon, di ba, Doc? Leaky gut syndrome ba? Oo. So, yan, pumasok na sa bloodstream natin. Siyempre, yung sundalo natin, ini-stop nila. So, habang ini-stop, may laban. So, nagkakaroon ng inflammation. So, pag mataas ang inflammation mo, tataas ang insulin resistance mo. Tataas ang obesity mo. Tapos, di ba, nasa dugo yan? Tataas ang inflammation sa dugo. Tataas ang atherosclerosis, pagbabarado. So, high blood ka. Yes, hindi lang high blood. Magbabarado, baka mag-heart attack at stroke. Atherosclerosis, kasi di ba may sugat na dito, inflamed na kasi dito. So ngayon, ginagawa, tinatapal ng cholesterol, calcium, tinatapal niya para ma-stop ang inflammation. Kaso, magbabarado. Yun ang problema. Yun. So, sa makadwid, Doc, pasensya na kayo, medyo technical, pero yan talaga yung medical explanation dito. Pero, ang bottom line dyan, kung hindi balanse yung good at bad bacteria, lumamang ang bad bacteria, sinisira nila from the inside yung lining ng tiyan, tama na, Doc? Tapos, nakaka-iska po ng konti-konti yung toxins, pumupunta sa dugo. Yes. And doon na nagiging link yun sa high blood, sa pagbabara. Atherosclerosis. Yun pala yun, Doc. Tapos, yung pangalawang mekanismo, kasi yung gut natin, yan ang isa sa pinakamalaking immune organ. Kasi kahit ano kinakain natin eh. So, kung walang immune organ tayo, matagal na tayong wala na. So, madami na yung bacteria. Maraming toxins na sa katawan. Nagkakaroon ng maraming inflammatory cascades. Ang dami yan. NOD1, NOD2, NLRP3. Alam mo, sobrang dami. Pinadali ko na lang, shortcut ko na lang yon. So, ang daming productions of cytokines. Ano naman cytokines? Inflammation yan sa katawan. Yung mga tumor necrosing factor, interleukin 1B, yun. Lahat yan, nagsisira. Alam mo saan? Sa heart diretso. Yun Diba? Heart, di ba? Di ba mayroong blood vessel ng heart? Ang tawag dyan, endothelium. Yun. Lahat ng inflammatory yan, sinisira niya yun, sinisira. So, pagka nasira yan, nadamage yan, doon,
Again, nagkakaroon ng barado na naman. Tapos, pagda-damage yung endothelium natin na damage, yung endothelium, nagsisikret yan ng nitric oxide. So, walang nitric oxide production, mas mababa na, mas mabagal ang vasodilation, hypertension ng bagsak natin, at stroke sa heart attack. Yung vasodilation na mention na yan ni Doc, even in past videos, yan yung mas lumuluwag yung ano natin, nag-expand, di ba? Yes. Yung mga ugat ho natin. Oo. And kailangan yon para ma-accommodate minsan yung mas malakas na buga ng dugo Puso, natin. tama. Pero pag nagka-arteriosclerosis, yung tumitigas na ho, Oo. nagiging rigid. Oo, rigid. Yun ang problema. Mahirap na. So, yung puso, mako-overwork para i-eject yung dugo papunta sa blood vessels. Kaya mataas na BP ang bagsak nun, di ba, Doc? Yes. Then, pangatlo, yung mga metabolites versus toxins, maganda fiber. Kasi pag mataas ang fiber, number 1, prebiotic pala siya. Pagkain ito ng mga magagandang bakterya. So, yung pag magandang bakterya ka, ang ginagawa niya, yung mga good bacteria, kinakain niya yung prebiotic, which is food for them, yung fiber, nagproduce sila ng short-chain fatty acid. Yung short-chain fatty acid, nagbabawas ng inflammation. Binabalik niya yung immune response natin. And na-mention nyo, Doc, yung inflammation, konektado sa sobrang daming chronic disease din, di ba? Yes. Then, pangalawa, yung fiber pala, pinapakain niya yung mga goblet cells para mag-produce ng mucus. So, pag mas maraming mucus, mas protektado tayo. So, sobrang ganda pala ng fiber. Okay. And syempre, regulated din yung pagpupo mo, di ba? Yan. Ngayon, ano yung mga harmful? Okay, ito dati, okay, sinasabi kasi nila, pag kumain ka ng red meat, kasi may study kasi, may red meat, may white meat, saka may veggies, vegetables. So, napapansin nila, yung red meat, mataas kasi sa choline saka carnitine. So, yung pag mataas ang choline sa carnitine, at mga ultra-processed food, ang taas ng choline saka carnitine, nangyayari, tumataas ang TMAO, kanina pinag-usapan natin, na nag-cause inflammation. Ngayon, so nakita nila, ay, pangit pala. So, dahil doon, pinapastop dati, di ba, yung itlog, pinapastop. Di ba, pinapastop yung red meat, pinapastop. Baka. Kasi pangit daw. Kasi tumataas ang TMAO, nagkakaroon ng cardiovascular problem. Yes, Doc. Pero ngayon, ba't ngayon mas maganda ng itlog? Ngayon naman, anong nangyari? Kasi itlog may choline. Yung red meat, may carnitine nga. May next research pa. Ay, hindi pala. Anong nangyari pala? Hindi dahil sa meat pala yun, hindi dahil sa itlog. Pag pinakain mo yung red meat or yung carnitine saka yung choline sa veggies na mataas ang fiber intake nila, yung bacteria doon, iba yung bacteria ng mga kumakain ng mga processed food, saka iba yung bacteria ng kumakain ng mga veggies. Yun lang, Doc. So, minsan hindi yung nature ng kinakain mo, Hindi. yung paano siya prepare. Tsaka yung kung gaano karami yung good bacteria mo. Oo, Doc. So yung bacteria, ngayon yung good bacteria, hindi gumagawa ng TMAO. Kaya pag pinakain mo ng red meat yan or yung mataas ang choline sa carnitine, hindi tataas ang TMAO mo. Hindi yung kung sanay ka ng mga sugar, processed food, yun tataas ang TMAO mo kasi yung bad bacteria, yun ang nagpapataas ng TMAO mo. So, kumbaga kung mahilig ka sa chichirya, fast food, matamis, para mong inaalagaan yung bad bacteria mo. Patay tayo dyan. Pero masarap kasi no? Yes. So, dahil doon, tumataas ang cholesterol plaque formation deposits doon. Ayun na. Tapos yung platelet, nagiging medyo sticky, nagiging medyo malagkit. Kaya mabilis magkaroon ng stroke tsaka heart attack. Yun lang, Doc. So ngayon, plano nga nila gumawa ng mga gamot ulit para bawasan ng TMAO. Ngayon, hindi ko lang kung nakahanap na sila kasi maraming mga side effect. Ngayon, ang napapababa ng TMAO, Mediterranean diet lang pala. Masarap naman yung food din na yan. So, yun na lang ipalit mo sa fast food. Yes. Tapos, yung extra virgin olive oil pala, parang gamot siya na nagpapabawas ng TMAO. Ngayon, ang problema, pag niluto mo siya, yung chemical compound na nagpapababa ng TMAO, mawawala. Kaya sayang, kaya kailangan nasa salad lang siya. Pang-apat, antibiotic. Di ba, kain tayo inom tayong antibiotic, yung mga overuse. Tapos, yung mga binibigyan natin sa mga manok, di ba, antibiotic din. Di ba? Kinakain natin, pati yung... Sa Starendo, yun. nilalagyan nila. Yun nga. So, yung kinakain natin, yung mga antibiotic. So, yung mga
good bacteria natin na mamatay. Kasi nga antibiotic Yes, yun. pero yung bad bacteria, matindi talaga yung bad bacteria. Buhay. Yun ang nagkakaproblema. So pag Oo. madami nun, nagdi-disrupt na naman, dysbiosis na naman, nagkakaroon ng neutrophil extracellular traps, nets ang tawag natin, which causes tissue damage. Na yung mga inflammatory na naman yan, nagkakause ng cardiovascular diseases like stroke and heart attack. Kaya ayaw natin na mga antibiotics na. Hindi dahil lang sa resistant antibiotic na tayo, kundi ito rin nakaka-harm sa ating good bacteria. Konting disclaimer lang po. Hindi ibig sabihin yan, pag niresetahan ka ng doktor mo ng antibiotic, tatanggihan mo. Iba naman yun. Pag niresetahan ho kayo ng doktor nyo ng antibiotic, may dahilan ho sila na valid. Sigurado yun. At sundin nyo ho yung payo nila. Ang sinasabi namin ni Doc, yung mga antibiotic na indirect na pupunta sa diet natin. Yes, di ba? and or kung self-medication kayo. Oo, kung nag-self-medicate ka, mas malala talaga yun. Wag nyo kung gagawin yon. Pero yung common na pumapasok sa katawan natin yan, yun nga, indirect. Kunyari, ang manok na kinakain natin, pinalaki sa poultry, para ho hindi kasi malagas sa sakit yung mga manok nila, syempre mag-antibiotic ho yan. Kaso pag kinain natin, pasa sa atin. Ganon din ho sa mga nag-fish pond. Kaya nauuso yung organic na food, usually minimal to no antibiotics yung ginagawa nila doon. Yun nga lang, medyo magtsatsaga ka sa presyo nun. Pili ka lang. Yan. Now, gut, saan nagsisimula? Sa bibig. O, di ba? Ang akala nating lahat dito na yan. Oo, di ba? Bibig, papaba. Mm. Yung bibig pala natin, meron ding good bacteria, may bad bacteria rin. Okay. So, yung mga gingivitis pala, yung mga gingivitis, pangit pala siya kasi may toxins pala yan na pwedeng malulok natin, pumasok sa dugo natin, or pag nagkasugat tayo sa gingivitis, pumapasok ang toxin sa ating bloodstream. Ang So- gingivitis, gum disease ho ito. Yes, oo. So, inflammation of the gum, tapos siyempre dumudugo. So, yung mga toxins at mga bacteria na nasa sa ngipin natin, pumapasok sa dugo, pumapasok sa puso natin, at nagkakaroon ng atherosclerotic plaques naman, nagbabarado na naman. Kaya nga pagka pangit yung, kaya nga pupunta kayo sa dentista, paayusin ninyo, kuwari may mga bulok-bulok. Kasi papasok yan sa blood vessels, tatamaan ng puso natin. Ayun. So, well, number one na siguro dyan, yung oral hygiene. Gumamit Yes. ho ng mouthwash at magsipilyo. Pero sabi nga ni Doc, naintindihan ko naman yan eh. Dumaan tayong lahat dyan na pag alam mo may bubunutin na bulok na ngipin or kahit iro-root canal pa, nakaka-stress, di ba, Doc? Sakit to. Kasi yung root canal, tagal yun eh. Pabalik-balik ka. Yung bunot, hindi naman siya ganun kasakit physically, pero nakaka-induce talaga ng anxiety. Pero siguro, masasabi na lang namin ni Doc, tapangan nyo na lang. Kasi kailangan talaga, and hindi contained sa bibig nyo lang yung problema nyo. Hanggang sa gut meron, di ba? Yes. Kaya nga, at hindi lang sa bibig, sa gut, papasok pa yun sa puso at utak at nagkakaproblema. Sa Doc, sa paglaki ho ng tiyan, tsaka pagtaba ng katawan in general, ano pong kinalaman nitong gut health? Oo, syempre, sobrang laki. So, yung mga kinakain natin na bad food, yung mga processed food, lahat yan nakakaganda ng bad bacteria. Pinapakain at pinapagutong natin ang good bacteria. Kasi yung magandang bacteria, ang pagkain niya is fiber. Ngayon. So, ngayon, yung bad bacteria pala, yung kumbaga sa engine, very efficient siya. Yung motor, very efficient siya. Ang ginagawa niya, sa mga calories, yung mga processed food, kinukuha niya mga calories. Tapos ginagawa niya, dinideposit niya as fat. So, mas mabilis kang magkaroon ng deposition of fat. Kung mataas ang bad bacteria. Yes. Yun na. O, si tataba ka kagad. Oo. Nag-store ng fat. Then, di ba, yung bad bacteria, di ba, pinag-usapan natin yung leakage, may toxins. Ngayon, sisiraan niya ang satiety hormones natin. Yung GLP-1, di ba yung injection, yung GLP-1 sa cholesterol? Ozempic, yung Yeah, oo. Pinabawasan niya. So, akala ng katawan, hindi ka pagbusog. So, nakakapag-overeating tayo, nagkakaroon tayong weight gain. Yun lang. Oo nga, Doc. Sa diabetes, Doc, syempre, pag weight gain ka, mas prone ka na sa mga chronic diseases. Yes. Kaya nga, Yes. heart disease, diabetes, anong pong kinalaman niya? Okay. So, ngayon, pag kumakain ka ng masasama, pinapakain mo naman yung bad bacteria. So, nababawasan ang good bacteria. Pinag-usapan natin kanina, yung good bacteria, gumagawa siya ng short chain fatty acid. Yun, nagtitrigger yan
sa GLP-1 na naman. So, tinitrigger niya yung GLP-1 para mag-release ng insulin. Yun lang. Ngayon, kung wala kang release ng insulin, tataas ang sugar mo. Na diabetes ka. Yun ang problema. So, hanggang sa release ng insulin, may Yes. influence pa rin yung mga bacteria na yun. Bacteria natin. Tapos, di ba, may inflammation. Yung inflammation, ang ginagawa niya, binabawasan naman niya ang insulin sensitivity. So, yung inflammation niyan, nagiging insulin resistant tayo. Kaya yung liver natin, hindi na nakikita ang insulin. So, nagkakaroon tayo ng chronic hyperglycemia. So, yung liver, hindi niya nakikita, kasi insulin resistant na siya, dahil sa inflammation, hindi niya nakikita na, mataas na sugar mo, kailangan absorb mo muna papunta sa liver or absorb paputang muscles. So, nagiging mataas palagi ang sugar natin, kaya nga, pangit pagka pinapakain natin ang bad bacteria natin. So, kung nagtataka ka, bakit kuminsan sinusubukan mo na magpigil sa pagkain pero parang hindi bumababa yung sa blood sugar mo? Tumpa. Maring nasa gut mo do. Yes. Yun lang. Ang dami kasing bad bacteria. Oo. Ngayon, sa cholesterol naman. Ang cholesterol naman kasi, kapag ang ginagawa ng liver, gumagawa ng bile sa abdo, Yes. ilalabas para mag-digestion. Correct. So ngayon, kapag marami kang good bacteria, ang ginagawa ng pag lumabas na sa intestines, yung maraming good bacteria, ang ginagawa niya, minomodify niya yung bile acid para magsisend ng signal sa liver. Oy, tama na. Huwag ka na mag-produce ng bagong kolesterol. Masasabihin sa liver, huwag ka na gagawa ng kolesterol. Ngayon, walang ganon. Walang good bacteria na sasabi sa signal na huwag ka gumawa ng good cholesterol. Ngayon, yung liver, gawa ng kolesterol. Yun ang problema. Tataas ang kolesterol. And linked din ito sa heart disease, di ba, Doc? Yes. Masyadong mataas yung bad cholesterol natin. Ang masama pa, sa kakagawa niya, nagkakaroon ng symbiosis nga na nag-alter ng blood lipid profile, tumataas pa ang LDL and triglyceride. Yun lang. Yung mga yan, pag nakita ng doktor na mataas yung ganun mo, kailangan pababain para babasan yung risk mo ng heart attack at stroke, di ba, Doc? Ang masama, hindi rin mura yung mga gamot. Yung gamot, 60 plus, 70 plus. Ang nagproproduce nun, yung bad bacteria lang sa katawan. Kailangan talagang puksain itong mga to, Doc. Bad bacteria, Oo. yes. Tapos, lastly, yung hypertension, tsaka heart attack. Kasi, yung bad cells nga natin, nag-i-increase ng TMAO, di ba, yung inflammation. Ang ginagawa na ngayon, yung macrophage, kinakain niya yung cholesterol. Tapos nagkakaroon ng foam cells. Pag nagkaroon ng foam cells, dumidikit siya sa arterial, nagkakaroon ng arterial plaque formation. So, nagbabarado at heart attack. So, yun ang ayaw natin. Tapos, kapag nagkakaroon ng barado-barado na, yung blood vessels natin, katulad ng sinabi natin, nababawasan ng endothelium ng secretion of nitric oxide na nagpapabawas ng vasodilatory, kaya nga tumataas ang blood pressure natin. Yun. Kaya nga, ang daming sakit. Kaya, ang dami ring naatake. Pabata. Yes. Alam niyo ba, na habang tumatanda tayo, mas importante ang palakasin natin ang ating resistensya araw-araw. Kaya nandito kami, nagre-recommend ng vitamin C, zinc, plus vitamin D3. All in one capsule. Mayroong itong 1,000 IU na vitamin D3 na tumutulong suportahan ang ating immune system at overall health. Dagdag pa nito ang 500 mg na non-acidic vitamin C, sodium ascorbate, na mas banayad sa tiyan kumpara sa inyong ascorbic acid na nakakasikmura, mas comfortable para sa araw-araw na pag-inom. May kasama itong 10 mg sa zinc na tumutulong sa nutritional balance at dagdag suporta para sa ating katawan laban sa pang-araw-araw na stress, panghihina at nakakatulong ito sa paggawa ng testosterone. Ang maganda dito, 3 essential nutrients na agad sa isang concentrated capsule. Mas convenient, mas simple at swak para sa busy na lifestyle. Kung naghahanap kayo ng magandang klaseng combination ng vitamin D3, zinc at vitamin C, visit us at store.medico.ph. Tandaan, ang food supplement ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang sakit. So, kung ang goal medyo maging aware tayo na hindi pala okay na pangit yung balanse ng bad at good bacteria sa gut ninyo, Doc. Anong pwede nating gawin para maibalik na lamang yung good bacteria kaysa bad bacteria natin? Okay. May nagsasabi,
O di sige, edi bigyan tayo probiotic, bacteria. Painumin ng probiotic. Pero may nagsasabi rin na kahit na marami kang iniinom, pag marami ka pa rin bad bacteria, sa kakakain mo ng chichirya mo, lahat ng mga masasamang bisyo, marami pa rin bad bacteria, kaya pa rin talunin ng good bacteria. Kahit magpasok ka ng bagong sundalo. Wala, oo, talo pa rin. Yun nga. Ngayon, sinasabi nila, paano kaya kung padamihin natin ang postbiotic? Ang postbiotic naman, ang probiotic, sinira nila yung good particle nun, yan ang postbiotic, yan ang pinapakain sa tao. So, ngayon, may research ngayon na ginagawa, mukhang maganda naman. Pero, may nagsabi, wag na tayo kumain ng processed food, saka mga masasabang mga fatty foods, para di natin pakainin yung bad bacteria, at kumain tayo ng fiber, para gumanda yung good bacteria natin. Tapos, So, yun ang effective do. yun ang may effective. Tapos yung mga kimchi, yung mga sauerkraut, mga fermented foods na mapapaganda sa ating tiyan. Yun ang mas maganda. Beer do, fermented, na hindi kasama yan. Yun lang. Yun lang. O, siyempre, hindi kasama. So, sa makatwid do, Mm. good food, meaning gulay, damihan natin. Gulay. Fibers. Fiber, yes. So, Doc, kung pipili tayo, Mm. alam natin ang fibers galing sa halaman itong mga to. Mm. Ano yung, kumbaga, pinakasulit kainin na maraming fibers? Ay, yung mga broccoli. Tapos yung mga lentils, yung mga chia seeds. Yun. Yan. Tapos avocado. Napakaganda. So, avocado, broccoli. Yan. Nabasa ko rin, Doc. Yes, sir. Yes, sir. Tsaka, kung gusto mo naman, syempre, yung mga yun, hindi masyadong malasa yung mga yan, di ba? Hindi nakakatakam. Apple ho, mayaman po sa fiber yan. And lagi yan na may mention ni Doc, isa sa mga pinaka-healthy na prutas yung mansanas. Yun nga lang, mag-i-invest ka ng konti. And alam namin sa comments, minsan sasabihin nyo, bakit puro mahal yung mga nire-recommend nyo? And actually, hindi naman kami ang nagdi-decide ng presyo ng mga yan. Siguro kaya minamahalan nila dahil alam nilang maganda para sa atin at kailangan nila. So, wala. Yun ang reality eh. Doc, yung mga iniinom, yung mga okay ka ba tiyan? Hindi ko nasasabihin yung yung brand, syempre. Nakakatulong po ba yon sa gut health natin? On one hand nga, yung nga, di ba? May good bacteria. Kaso, sobrang taas pala ng sugar. Yun lang. Yung sugar na almost kalahati, puro sugar. Kasi kailangan mabuhay yung bacteria. So, lagyan ng sugar para yun ang kakainin. So, medyo mataas ang sugar. So, di maggulay ka na lang nga at saka mga fiber. Tama. Saka pag uminom ka, kain ka na kain ng chichirya, matatalo pa rin ng bad bacteria. Pero makakatulong at pero pag diabetic ka, ibang usapan na yun. Okay. So, yan. Probiotics, magtaas po tayo ng intake natin. And then, syempre, yung mga gulay, yan talaga yung solusyon. And hindi naman pwedeng kakainin mo yung mga yan, tapos mataas pa rin yung intake mo ng fast food, ng mga matatamis, at ng mga chichirya. Syempre, bababaan ho natin yan. I think there was an episode kung saan kami ni Sir Mark Vicente, yung nutritionist natin, na pag-usapan natin yon na ang trick talaga dyan, kung hindi ka pala kain ng gulay tsaka probiotic, umpisan mo sa konti. Yun ang sabi niya, Doc. And then, damihan mo ng damihan habang binabawasan mo yung mga pangit na pagkain. And after a few weeks, a few months, mapapansin mo, nasasanay ka ng kumain ng good food na mas marami. Mas konti na lang. Pero, sabi nga niya, ang realistic dyan, hindi mo naman pwedeng sabihin na forever wala nang pangit na kakainin. Minsan talaga, bibigay ka rin sa temptation. Pero, basta paminsan-minsan lang, medyo okay ka pa. Unless, binawal na talaga ng doktor mo, di ba? Sabi nyo nga, Doc, minsan sa mga messy KD, ganun. Anyway, dami po nating natutunan about sa gut health. Ako, sa tagal ko ng kakwentuhan si Doc, ngayon ko lang naintindihan ng lubos kung paano konektado sa puso mo yung tiyan mo. Yun pala, mayroon palang leak ng konti yan, yung mga bad bacteria, tapos pupush yung toxin sa dugo mo. Doon na magkakaloko-loko yung kalusugan mo. Sana tayong lahat medyo magka-takeaways sa na-mention ni Doc and i-promote natin yung good eating habits kasi bukod naman sa gut health mo, pati yung mga markers mo sa lab, triglycerides, tsaka yung mga cholesterol, pati sugar mo, ma-i-improve mo kung maganda yung diet. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with our partner in health, Dr. Anthony So, ang ating Medical Director, nagsasabing stay happy, stay healthy, and
pagandahin ang gut health ninyo. Bye-bye!